Muling nagpaalala ang pambansang pulisya sa mga posibleng paglabag at mga kahaharaping parusa ng mga security guard at ahensyang may hawak sa kanila sakaling mahuli ang mga ito na gumagawa ng mga trabaho na wala sa kanilang kontrata. Narito ang balita ni Paul Montibon. Hindi na bago sa kaalaman ng lahat ang iba't ibang trabaho na ginagawa ng mga security guard, mapapribado man o pampublikong gusali sila nagtatrabaho. Bukod sa pagtitiyak na hindi malulusutan ng masasamang loob ang pinabantayang establishmento, makikita rin ang mga ito na tumutulong magbuhat ng mga gamit na uutusan ng kung ano-ano, kasama rin ang pagiging parking attendant. Pero ang mga ito ay labag sa ipinatutupad na mandato ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agency o PNP SOSIA. Sa pahayag ng media sa Campo Crame, pinaalalahanan ng tanggapan ng PNP SOSIA ang mga security guard na iwasan ang gumawa ng mga trabaho na labas sa kanilang tungkulin. Doon sa code of conduct nila, pinagbabawal yung magtrabaho sila maliban doon sa kanilang specific function. Tulad ng hindi sila pwedeng taga-receive ng ticket ng mga sasakyan na pumapasok at lumalabas sa mall. Hindi sila pwedeng gamitin as utility, additional utility, or janitor para tumulong doon sa mga ginagawa sa kanilang pwesto. Basic ang function nila is to patrol their specific areas, to report all unusual incidents and events, control the entry and exits of ng mga bisita nila, control the exit and entry of the vehicle, facilitate the systematic and organized traffic flow of kanilang area of responsibility, to assist also yung mga civilians natin or yung public na nangangailangan ng tulong within their area of responsibility, and to report to the police any incidents na may related sa crime or other occurrences. Tuwing sasapit naman ang Kapaskuhan, kadalasay nagagamit rin ang mga security guard bilang pandagdag aliw sa mga customer sa malls at mga gusali para customer-friendly ang kanilang pagganap ng tungkulin. Ay sa PNP, bawal rin ito at posibleng maharap sa parusa ang mga makitang lumalabag dito. Even the wearing of uniforms, we are very particular kasi very clear yan sa guidelines that they must be in proper uniform. Pag sinabing proper uniform, yan po yung standard uniform ng isang gwardya. Nothing more, nothing less. At yung pagsusuot ng Santa Claus light attire is a clear violation dito sa uniform, standard uniform nila. At meron kaming ini-issue sa kanila na violation ticket receipt. Kaakibat doon yung mga penalties nila. So, latently, itong pagsusuot ng Santa Claus light suit, violation po sa standard uniform ng isang security professional. Kung hahayaan naman nila at hindi maging istrikto sa implementasyon, naniniwala ang mga otoridad, maaaring maging oportunidad ito ng mga kriminal para isagawa kanilang masasamang balak at magdulot ng perwisyo at takot sa publiko. Yung mga guards kasi doon sa kanilang areas, may designated areas yan, so that they will be the one to control hindi lang maliban sa traffic but also other potential na mga krimen na pwedeng mangyari sa kanilang area. So that's why it is very crucial that their presence there should always be checked and regularly monitored. Kasi pagka nawala sila doon sa specific area, magkakaroon tayo po ng konting, siyempre, possibility na doon gamitin yung area na yan. Git pa ni Pog Galval, bilang force multiplier ng mga PNP, dapat ay nakatutok ang mga security guard sa pagbabantay lamang. Sakali umanong lumabag ang mga security guard ay pagmumultahin sila ng 500 hanggang 1,000 pesos para sa unang paglabag at pwedeng pang tumaas depende sa daming beses na paglabag. Pwede rin mapatawan ng parusa ang kanilang security agency at pwedeng babawian ng lisensya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.